Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher at Brother Benedict. Tayo po muna ay manalangin. Taas natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma, Pastor and Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na imbalgawa ay natapos na tigit. Sa patuloy yung pagkilo sa aming kalgitnaan at bagong lahat, kami po ay nagpakumbaba, lalo abang lingkod, sa amin po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit, patawarin, lubos-labis kami nagsisi, at sa aking mga labi, Lord God, ikaw po maglagay, makataga, dapat bigkasin, ikaw akin naasahan, bukas ang pangunawa, kaisipan ng bawat na pagkinig, at patuloy mga kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and belief and doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpabuot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to the whole Almeida family, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Amorstan Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat ng ating pinagpaalang mga baguhan, at sa lahat po ng ating mga viewers sa ating pong live webcast. Ang ating tatalakayin sa araw na ito, pamagatan nating signs of the end and fulfillment of circumstances. Nakalagay po dyan sa ating monitor, signs of the end and the fulfillment of circumstances. Sa Tagalog, mga hudyat ng katapusan at katuparan ng mga pangyayari. Yan ang ating tatalakayin. Basahin po natin ang ating teksto sa ating mga beloved Bible readers. Dito po sa Mateo 24 talatay 2, ganito po ang pagkasulat. Datapwat sa sumagot at sa kanay sinabi, hindi baga ninyo nakikita ang lahat ng bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwan isang bato sa ibabaw na ibang bato na hindi ibabagsak. Amen. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating pinakamalapit na Jesucristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Alam naman natin, mga minamahal, maging ng buong bansa, kung ano ang nangyayari ngayon. Mga minamahal, sa pagitan ng Russia at saka Ukraine. At ang mga kapanalig na bansa nito, mga minamahal. Kaya nga, dahil ang Russia ay halos wala siyang kakamping bansa, mga minamahal, ang sabi niya, gagamitin niya yung kanyang last weapon, yan yung nuclear weapon, mga minamahal. At kung ating maaalala, yan ang ipinangangaral ng ating beloved Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ayaw at sa gusto natin, yan po ang mangyayari, mga minamahal, dahil sabi ng ating tatalakayin, yan ang tinatawag na sign of the end. Yan ang hudyat ng wakas, mga minamahal, at ang katuparan ng mga pangyayari. Kaya sa panahon pa lamang ng ating mahal na Panginoon, ipinakita niya sa kanyang mga alagad, mga minamahal, ang malalaking gusali. Ang sabi ng ating malapay noon, dito'y walang maiiwang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi babagsak. Nang ibig sabihin, mga minamahal, anuman ang meron sa daigdig na ito ay magwawakas at totoong mangyayari at magkakaroon ng katuparan dahil nakasulat sa banal na kasulatan. Ang kahirapan ay magaganap at yan ay mararanasan pa natin, mga minamahal. At diyan makikita ang katapatan ng bawat Kristiyano kung sila'y bibitaw sa pananampalataya o tatanggapin na lamang nila ang alok ng kaaway ng Diyos na sinasabing tatak ng 666 para maginhawa ang kanilang buhay. At sa darating na Martes, muling tataas ang gasolina. Ang napakinggan ko kaninang umaga, 5 piso per liter ang itataas. Actually, mga minamahal, sa Palawan, mga minamahal, ang gasolina doon ay nasa 80 pesos or 100 pesos per liter, mga minamahal. Di ba? Yan ay hudyat ng kahirapan, mga minamahal. Yan ay tinatawag na signs of the end, sinasabing fulfillment of circumstances, mangyayari at mangyayari. Na sinasabi rin naman, hindi lamang sa ibabaw ng bato, ang bato ay babagsak at walang matitira. Gayon din naman,
ang pananampalataya ng Kristiyanong hindi tapat maglingkod sa Diyos ay babagsak at walang matitira. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ayaw sa gusto ng tao, ayaw sa gusto ng Kristiyano, mga minamahal, sa huling panahon ay merong tatalikod sa pananampalataya. Kaya nga, ang meron tayo ngayon, mga minamahal, ang meron tayo ngayon, ulat higit sa lahat, ang kalayaang papurihan ng mahal na Panginoon, madama natin ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yan ang kayamanang pangahawakan natin na kailanman ay hindi mawawala kung tayo mananatiling naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. At sinasabing ang hudyat ng katapusan at katuparan ng mga pangyayari ay magaganap sapagkat ito na ang katotohanan na sinasabi ng ating mahal na Panginoon, ang iububuhos niya, hindi na ang pag-ibig ng Diyos. Hindi na ang biyaya ng Diyos, mga minamahal, kundi ang galit ng Diyos sa masamang sanlibutan ito at mga nananahan na masamang taong ayong maglingkod at tumalikod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Basahin natin. Dito po sa aklat ng ni Sifanias, Kapitulo 1, ang talatay 2 at 3. Aking lubos na lilipulin ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Aking lilipulin ang tao at ang hayop, aking lilipulin ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat at ang mga katitisuran na kasama ng mga masama at aking ihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Ito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, ang talatay 28. Datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong ulo, ang mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ngayon, ang mga talatang ito ay nagkakaroon ng katuparan at magkakaroon ng katuparan sapagkat tayo po ay nasa huling panahon na, mga minamahal. Ang taming magagawa ng Kristiyano kung nasa kanya pa ang panahon, mapaglingkuran ng tapat at mainit ang ating mahal na Panginoon. Ito lang ang ating magagawa. Dahil anuman ang meron sa daigdig, mga minamahal, wala nang pakinabang. Sabi pa nga ng mga pilosopo, mga minamahal, kung wala nang pagkain sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng dagat merong pagkain. Kung wala na raw pagkain sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng dagat ay mayroong pagkain, mga minamahal. Actually, kung inyong maaalala, meron tayong kapwa Pilipino, nakaimbento siya ng tubig, mga minamahal, na pwedeng gamitin para tumakbo ang mga sasakyan. At yon, mga minamahal, ay hindi tinangkilik sa ating sariling bansa. Ayon sa kwento, ito naman ay kwento, kung ito'y may katotohanan, mga minamahal, binibili ng dalawang makapangyarihang bansa, mga minamahal, siya at saka yung kanyang formula. Nang ibig sabihin, iiwanan niya ang bansang Pilipinas, mga minamahal, kung anong bansa na malalakas na bansa ang pipiliin niya sa dalawa, doon siya mananahan ng sagana. Pero ang sabi niya, hindi niya pinagbibili ang kanyang pagiging Pilipino. Kung gusto nilang bilhin yun yung formula na kanyang naimbento, mga minamahal. At sa ayon sa kwento, kung ito'y may katotohanan, isang bansa ang bumili nito, mga minamahal. At sila ay gumawa ng underground, mga minamahal, hindi sa ilalim ng lupa, kundi sa ilalim ng dagat. Dahil alam din nila na magkakaroon ng katapusan ng ibabaw ng lupa. Pero hanggang doon lang ang kanilang knowledge, mga minamahal, sa sinasabing the end of the world, ang alam nila ay meron pang ilalim ng dagat. Kaya gumawa silang tinatawag na underworld, mga minamahal, at yung formula nila kanilang gagamitin para makasupply ng kuryente, magamit nila ang kanilang mga machinery, mga minamahal, yung formula na tubig lamang ay magpapaanda ng machinery. Ang ibig sabihin, mabubuhay sila sa ilalim ng dagat, mga minamahal, at ang kanilang pagkain ay manggagaling sa ilalim ng dagat. Nabalitaan natin yan. Pero hindi natin alam, mga minamahal, kung merong katotohanan. Gayon pa man, kung ang tao ay aasa sa pagkain sa ilalim ng dagat, sabi ng ating nabasa sa Zephaniah chapter 1, verse 3, aking lilipunin ang tao at ang hayop at aking lilipunin ang mga ibon sa himpapawid. Sa makatuwid, mga minamahal, sa ibabaw ng lupa ay walang pakikinabangan. Ang tao ay lilipunin sa galit ng Diyos.
Ang ibon sa himpapawid ay lilipunin ng Diyos. Ang mga hayop ay lilipunin ng Diyos. Ano naman ang gagawin niya sa ilalim ng dagat na merong isda at pagkain upang ang tao ay mabuhay at makasurvive ng ilang dekada, mga minamahal? Ang sabi rito, mga minamahal, at ang mga isda sa dagat at ang mga katitisuran na kasama ng mga masama, aking ihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa makatuwid, pati pala ang meron sa ilalim ng dagat ay lilipulin ng ating mahal na Panginoon. Pag sinabing lilipunin sa ilalim ng dagat, sa ibabaw ng lupa, sa himpapawid ay walang maiiwang anuman, maging tao o hayop o ibon o isda, lahat sila ay lilipulin ng ating mahal na Panginoon. Sabi, kasama ng masama at mga palalo sa ibabaw ng lupa ay lilipunin ng mahal na Panginoon. Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao na siya'y matalino at meron siyang naimbento o meron siyang nabiling formula, mga minamahal, para siya mabuhay at maiwasan ang galit ng Diyos. Dahil ang totoong dapat nating paniwalaan ang sinasabi ng banal na kasulatan, pagdating ng huling hudyat at katuparan ng mga pangyayari, wala lang matitira pa sa ibabaw sa himpapawid at sa ilalim ng dagat, ang lahat ay lilipunin. Kaya sabi ng verse 2, aking lubos na lilipunin ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung i-visualize natin, mga minamahal, may pakinabang ba ang daigdig na ito? Meron pa bang pakinabang? Walang pakinabang ang daigdig na ito, mga minamahal. Pero meron isang lugar na pakikinabangan. Yan ang langit na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa langit na pinangako ng Diyos, hindi ka kailangang maghanap buhay. Hindi mo kailangan, mga minamahal, magpatuloy yung pawis. Hindi ka maghihirap pa. Hindi ka matatakot sa karamdaman na wala kang katatakutan sapagkat ang lugar na langit na ipinangako ng ating mahal na Panginoon, ang iyong kailangan, Diyos ang magpaprovide, ang iyong kagalingan ay namananatili sa iyo. Sapagkat yan ay perpektong lugar, mga minamahal. Isang bagong lugar na nilaan ng ating mahal na Panginoon na natanging nakalaan para sa kanya matapat na mga tao, mga Kristiyano, karapat-dapat magmana ng buhay na wala hanggang. Kaya maraming pangarap ang tao sa daigdig na ito. Kagaya ngayon, nagluwag, mga minamahal, because of level 1, nagluwag. Pumunta ka sa UAE, wala kang vaccine, pwede ka makapunta, mga minamahal. Igirab ito ng marami nating kababayan, mga minamahal. Pero hindi nila alam, meron silang isang bagay na dapat igram. Ito ang dapat nating habulin at pangahawakan. Unahin mo muna ang kaligtasan ng iyong kaluluwa bago ang kaligtasan ng iyong pangailangang pinansyal at ilalagay mo sa iyong tiyan, mga minamahal. Kaya sabi ni Apostol Pablo, pagdating ng panahon ay maraming iiyak. Iiyak sila, mga minamahal, hindi dahil sa Ebanghelyo ni Kristo, iiyak sila sapagkat ang iniwanang pa nilang Kristo ay ang tagapagligtas na magbibigay sa kanila ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag ang ating nabasa, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan sa ating supporting verse, magsisimulang mangyari ang bagay na ito. Basahin natin ating supporting verse, Luke chapter 21, verse 28, tatapat kung magsimulang mangyari ang mga bagay na ito. Anong ating gaganapin, mga minamahal? Anong ating gagawin? Tayo ba ay kukuha pa ng passport o libre na pala sa ibang bansa? Punta muna tayo sa ibang bansa. Maghanap buhay muna tayo ron. Maganap ang mga bagay na ito. Meron pa tayong sariling pangarap, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, tatapat kung magsimulang mangyari ang mga bagay na ito, magsitingin kayo sa itaas, itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos sa inyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa makatuwid, dalawang bagay pala ang mangyayari at magiging kalagayan ng tao. Ang taong nasa kasamaan at pagkapalalo para sa kanilang pagkapahamak, sapagkat wala silang pinangahawakang pangako ng ating mahal na Panginoon. Subalit sa mga Kristiyano na kakilala sa Diyos
At ano man ang mangyari, ang pinangahawakan ay ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Ang para sa kanilang kaligtasan, hindi sila maaabala, hindi sila matatakot, hindi sila manginginig sa takot, hindi sila mangangamba. Ang sabi, simple ang kanilang gagawin. Itataas ang kanilang ulo, titingin sa langit, at magkakaroon sa kanila ang katuparang kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ay ngayon, palaging merong tinatawag mga minamahal na drill patungkol sa earthquake, yung earthquake drill, mga minamahal. Hindi ba? Alam natin, ginaganap sa ating sariling bansa. Kung ginaganap yan sa ibang bansa, ginaganap din naman sa ating sariling bansa. Anong kabilang sa earthquake drill, mga minamahal? Ang sabi, maghanda ka ng iyong pagkain nakalagay sa bag. Hindi ba? Maghanda ka ng mga gamot na madadala mo, ilagay mo sa iyong bag. Magdala ka ng tubig, magdala ka ng anong iyong madadala, ng damit na iyong madadala, dalhin mo yan. Ang tanong, mga minamahal, naihanda mo ng lahat. Puno na ang iyong bag, kaya mong bitbitin, nasa iyo na ang lahat ng iyong inihanda. Ang tanong, magagamit mo pa ba? Pag ang bato sa ibabaw ng bato ay bumagsak na, mga minamahal, at ibinuhos na ng Diyos ang kanyang galit, dumilim na ang paligid, bumiyak na ang lupa. Yung bang dala mong bag, mabibit-bit mo pa? Sasabihin mo ba sa asawa mo, sandali lang yung bag natin, bit-bitin natin. Kahit ang anak mo, hindi mo mabibit-bit. Kahit ang asawa mo, hindi mo siya mahahawakan. Kahit ang sarili mo, hindi mo mahahawakan. Pagbiyak ng lupa, sabi ng ating nabasa, wala nang maiiwan pa sa daigdig na ito. Pagdilim ng paligid, wala nang maiiwan pa sa daigdig na ito. Pero sa mga Kristiyano, wala silang ihanda. Titingin sa langit, itataas ang mata, sasalubungin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Iyon ang sinabi ng ating nabasa. Lucas 21, talatay 28, datapwat kung magsimulang mangyari ang mga bagay na ito, magsitingin kayo sa itaas, itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos sa inyo. Ito naman ang sinasabi mga minamahal na sign of the end and fulfillment of circumstances para sa mga Kristiyano. Hudyat ng huling sandali at katuparan ng pangyayari na magaganap na ang sinasabing tunay na pagdagit sa mga banal. Ang ibig sabihin, bago pa man tuluyang matapos ang daigdig na ito, hindi na mapapasama pa mga pinagpalang Kristiyano dahil sila'y mapapasama sa magmamana ng buhay na walang hanggan. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ano ang magiging kalagayan ng masama at mabuti pagdating ng panahon na ito? Ngayon kasi hindi mo pa makikita. Ano ang pagkakaiba at kalagayan ng masama at mabuti? Minsan yung masama, pinagpala pa. Naniwala kayo ron? Yung masama, yung sinungaling, pinagpala pa ka eh. Naniwala ba kayo ron? Sigurado kayo? O kayo, may sabi niyan. Hindi ba? Yung mainit sa mahal na Panginoon, parang siya pa yung naapi. Parang ang kanyang kalagayan, abang-aba, yung mainit maglingkod sa Diyos. Makikita mo, pupunta siya dyan, tahimik lang siya. Wala kang pambili ng palamig doon, mga minamahal. Pero tignan mo naman, puspos ng Holy Spirit, mga minamahal. Kasi wala siyang iniisip eh. Wala siyang iniisip. Iniisip niya lang kahit naglakad siya, baka hindi natin alam, baka naglakad lang yan para makarating dito, mga minamahal. Pero makita mo, simula pa lang, hanggang kanina, ang kanyang nadarama, hindi gutom, hindi pagod, hindi init, matamis at malan na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Wala kang makikitang reklamo, mga minamahal. Wala siyang pakialam sa nangyayari sa paligid. Ang alam niya, kailangan niya ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ngayon, hindi mo alam sinong tagalangit, sinong tagalupa. Para ang masama ay nagtagumpay sa matuwid, ang matuwid ay naapi. Pero sa panahong ito, ay makikita na natin kung ano ang pagkakaiba ng masama at mabuti. Ano ang kanilang pagkakaiba? Basa. Dito po sa mga awit, Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 5 at 4. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang makasalanan man sa kapasanan ng mga matuwid. 4. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Amen. Supporting verse natin.
Psalms 25 verse 9. Sa mga awit, 95 talatay 9, ganito rin po ang pagkasulat. Ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang pagkakaiba. Ang masama, sabi ng Psalms chapter 1, verse 5 and 4. Verse 5, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol dahil ang masama ay dati nang nahatulan. Kaya hindi na siya hahatulan, mga minamahal. Dahil nasa paghatol na siya, parusa na ng Diyos ang nasa kanya. Samantalang pagtayo ng matuwid ang nasa kanya ay reward, gantimpala ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sabi ng first phrase, kaya't ang masama ay hindi tayo sa paghatol, ni ang makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sa makatuwid, magkahiwalay sila, mga minamahal. Yung kapisanan ng matuwid, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, sila ang grupo ng makatupang. Yung kapisanan ng masama na hindi tatayo, mga minamahal, sa paghatol, sila naman ang nasa kapisanan ng mga kambing. Magkahiwalay sila. Sabi ng verse 4, ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na tinataboy ng hangin. Sa makatuwid, mga minamahal, itataboy lang sila sa harap ng ating mahal na Panginoon. Yon ang kalagayan ng masama. Ano naman ang kalagayan ng matuwid? Sabi ng Psalms 25, verse 9, ayon sa ating nabasa, ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa makatuwid, yung maamo, yung matuwid, mainit ng lingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, pagdating ng kahatulan, hindi pala siya hahatulan, papatnubayan siya ng ating mahal na Panginoon upang bigyan siyang ganti sa mabuting bagay na ginawa niya sa ibabaw ng lupang ito. At ang sabi sa last phrase, ituturo niya sa maamo ang daan niya. Kaya ang maririnig ng maamo, mga minamahal, welcome to my word, sabi ng ating mahal na Panginoon, pumasok ka sa kahariang inihanda sa iyo mula nang itatag ang sanlibutan ito. Diyos mismo ang magsasabi niyan, mga minamahal. Samantalang sa masama ang sasabihin ng ating mahal na Jesucristo, depart from me, ye doers of iniquity. Ang papasukan nila ay hindi lugar ng kapayapaan, kapahingahan at kagalakan, kundi lugar ng tinatawag na kaparusahan. Iyon ang maliwanag ng pagkakaiba. Dahil sa idaigdig na ito, hindi mo malalaman. Minsan yung masama ang loob sa'yo, nakangiti, pero masama ang loob dyan. Naniwala kayo? Hindi ba? Minsan, amen lang ng amen yan. Pag sinabi ni Brother Louie, naniwala kayo, sabi, amen. Pero ang sama ng loob dyan, bakit? Tinatamaan sa preaching. Tama ba? O kayo, may sabi niyan. Binabalik ko lang sa inyo yung sinasabi nyo, mga minamahal. Dito sa daigdig, mahirap mong makita. Sino bang totoo ritong tagalangit at saka taga-impyerno? Mahirap. Pero pagdating ng tinatawag na huling hudyat at katuparan ng pangyayari, doon na natin makikita, mga minamahal, sino ba ang tagalangit? Sino ba ang taga-impyerno? Bakit? Dahil doon, hindi ka na pwedeng magsunungaling. Hindi mo na sabihin pwede sa mahal na Panginoon, nagbibiro lang ako, joke lang. Hindi mo na pwedeng sabihin yan. Ngayon, pajok-jok tayo, mga minamahal, pajok-jok. Hindi ba? Napagtripan lang natin bigyan ng sama ng loob, napagtripan lang natin, pagdating ng bagay na yan, trip mo na yan. Trip mo na, you have your own trip going to hell, and the righteousness, they have their own trip going to heaven. Magkaiba yung trip nila. Naintindihan nyo yon? Yung masama, ang punta nila ay doon sa lugar ng pagdurusa. Yung mabuti, mga minamahal, ang punta naman nila ay sa lugar ng ipinangakong langit ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng ating nabasa, ituturo ng Diyos sa kanila ang kaniyang daan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ay hindi sila maliligaw ng pupuntahan, mga minamahal. Paglabasa natin sa mga comics, sa mga kwento, bakit ka narito? Ito po ba ang langit? Ay hindi ka taga-langit, taga-doon ka sa baba. Yung mga nasa baba, ito po ba ang langit? Ay, hindi ito langit, impyerno to. O, diyan ka talaga. Mababasa natin yan. Uso pa ang comics, mga minamahal. Bata pa ako, nababasa ko na yan eh.
Pero sa banal na kasulatan, mga minamahal, walang inimbentong kwento. Lahat ng ating nababasa ay magkakaroon ng tiyak na katuparan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ano ang mabuti sa atin, mga minamahal? Sa panahon ito pa lamang, nakikita natin ang pangyayari. Paulit-ulit na yan na ipangaral ng ating beloved Honorable Perez and the Lord. Paulit-ulit na, maging ang mga bersikulong ito, paulit-ulit nang naipangaral, mga minamahal, pero ang katotohanan sa nakikita natin ngayon, ito na ang tinatawag na katuparan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, tayo ngayon ay tinuturuan na mag-ingat. Paano tayo mag-ingat? Basa, kindly. Dito po sa aklat ng Hoob, Kapitulo 36, ang talatay 18 at 21. Sapagkat may puot, mag-ingat ka, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan. Ni mailigaw ka man ng kalakhan ng katubusan. 21, ikaw ay mag-ingat, huwag mong lingunin ang kasamaan, sapagkat ito'y iyong pinili sa halip na ng kadalamhatian. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ng verse 18, magpuot, may puot, mag-ingat ka, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan. Kaya ang tao, mga minamahal, ang kasiyahan niya kasi nasa daigdig na ito. Tinatawag na worldly pleasure. Yun ang kasiyahan ng tao. Mga minamahal, isipin nyo, ito ang ating crowd. Malaki ang ating crowd, ha? Ngayon, malaki ang ating crowd, mga minamahal. Lampas tayo sa 1,000, mga minamahal. Pero pumunta ka sa Boracay, mas malaki crowd doon. Naniwala kayo? Yun kasi ang balita, mga minamahal. Parang isang araw ata, nagkaroon ng 8,000 doon, nag-level 1, mga minamahal. 8,000 kagad ang nandun. Isipin mo, mabilis lang silang makarating doon. Pero ang problema niyan, mahirap naman makarating sa langit. Sa kalayawan kasi mabilis ang trip, mga minamahal. In a twinkling of an eye, nandun ka na. Gusto ko rito, kalayawan to, nandun ka na. Gagastusan mo talaga, mga minamahal. Pero papunta sa gawain ng mahal, parang napakahirap, ang bigat ng paa. Kaya sinasabi namin, kami ang nagsasabi, sa panguna ng ating mahal na magulang sa Panginoon, kayong lahat nararito, pinagpala kayo ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil binibitbit nyo ang inyong mga paa papunta sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Isipin nyo, kanina pa tayong umaga hanggang ngayon, dahil kahit doon sa amin, meron akong ibang fellowship na kapitbahay doon, mga minamahal. Mahaba ang kanilang service, tagi-1 oras. Tagi-1 oras. Mahaba ang service nila, tagi-1 oras. Pero yung discipline naman, grabe naman ang discipline. Sa loob ng kanilang sambahan, walang kumakain. Walang batang palakad-lakad. Kaya nga sinasabi namin sa inyo, disiplinahin nyo yung mga anak, mga minamahal. Sa kanila, walang movie ng Holy Spirit. Wala, mga minamahal. Pero ang discipline, grabe. Sa atin naman, grabe ang movie ng Holy Spirit. Pero minsan, marami rin unnecessary move na hindi naman kailangan. Katuruan nyo yung mga anak, mga minamahal. Anak, pupunta na tayo sa bahay-sambahan. Kakatagpuin natin ang presensya ni Papa Jesus. Upo ka lang dyan, ha? Upo ka lang, tayo ka lang, huwag kang maglalaro. Nasabi nyo na ba sa anak nyo yan? Sabi nung mga anak nyo, nakaupo lang ako, Papa, Mama, ikaw naman tong lakad ka ng lakad. Binalik din sa inyo. Ano ba ginagawa mo, Papa, Mama, lakad ka ng lakad? Ako nga, nakaupo nga lang ako ron eh. Hindi ba? Ano sagot nyo? O, di wala kayong sagot. Sabihin nyo, naghahanap ako ng kakilala. Di ako rin, maghanap din ako ng kakilala kong bata. Magkukwentuhan din kami. O, hindi ba? Naintindihan natin yon. Kasi ang kasiyahan mabilis puntahan, mga minamahal. Kung tinatawag na worldly pleasure, you can be there anytime. In a twinkling of an eye, you can be there. Pero pagpunta sa langit, yan ang napakahirap. Kung hindi tayo mag-iingat. Pero pag nag-iingat tayo, mabilis pumunta sa langit, mga minamahal. In a twinkling of an eye, sabi ng banal na kasulatan, tumingin ka sa langit, itaas mo ang iyong ulo, malapit na ang iyong katubusan. Hindi ba? Mabilis lang pumunta sa langit kapag tayo naka-ready, mga minamahal. In a twinkling of an eye, nasa langit ka na. Sa isang kisap mata, nasa langit ka na. Pero that is not a pleasure, mga minamahal. Pag nasa langit ka na, ang tawag dyan, katuparan para sa iyong katapatan,
na pangako ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sabi ng ating nabasa, mag-ingat ka. May puot, mag-ingat ka, baka iligaw ka ng iyong kasiyahan. Verse 21, mag-ingat ka, huwag mong lingunin ang kasamaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Minsan kasi yan ang ating kahinaan, yan yung ating weaknesses, mga minamahal. Lumilingon tayo sa kasamaan. Pero wala tayong dapat lingunin. Pero meron tayong dapat tignan ahead of our step. Meron tayong dapat tignan, mga minamahal. Ano ang ating titignan? Isipin natin sa makipot na daan na ito. Sa unahan niyan, nandiyan, naghihintay ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Iyon ang ating titignan. Wala tayong lilingunin, mga minamahal. Jump tayo sa last verse natin. Last verse tayo. Pag nagawa natin na tayong mag-ingat, hindi tayo maliligaw sa kasiyahan ng sanlibutan, tayo ay mag-iingat, hindi tayo lilingon sa kasamaan. Ano man ang maganap sa daigdig na to, ang pangako ng Diyos sa atin sinasabing, in a twinkling of an eye, ikaw ay nasa piling na ng ating mahal na Panginoon, ikaw na nabubuhay. Last verse, maghanda ating magpaawit, mga manugto. Dito po sa unang Matigat Tesalonica, 4 talatay 17, ganito po ang pagkasulat. Kung magkagayon, tayo na nga bubuhay na nga titira, ay aagawin kasama nila sa mga alapap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Lahat tayo'y pumalakpak na masayang palakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Ito ang moment na ating hinihintay. Sabi, tayong nabubuhay pa ay aagawin ng mahal na Panginoon upang salubungin ng Panginoon sa alapaap at tayo'y mapapasa Panginoon magpakailanman. Mangyayari yan, in a twinkling of an eye. Yan ang lugar para sa atin. Hindi ang lugar ng pagdarusa, hindi ang daigdig nito. Ito ay temporary dwelling place para sa atin. Ang ating permanent place ay sa piling ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Tayong lahat ay tumayo, umawit sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Hallelujah. Awitin natin ang awiting si Jesus ay pag-ibig. Sa mga sandaling ito ang nasa atin, hindi pagalit ng Diyos, kundi pag-ibig ng ating pinakamahal na Jesucristo. Meron kayong dalang baguhan, dali nyo sa harapan. Ibahagi natin sa kanilang pag-ibig ng ating pinakamahal na Jesucristo. Di na magtatagal ang mundo ito. Ang mundong ito'y hindi na magtatagal. Ay lilipas na tulad na Lilipas tulad ng paglubog ng araw sa kanluran. paglubog ng araw sa kanluran. Di na kailangang lumayo sa piling ito. Kailanman lumayo sa piling na Pagkat siya ang kaligtasan. pagkat siya ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Kaya tayo na tanggapin siya. Kaya tayo na tanggapin siya. Pagkat si Jesus Pagkat si Jesus ay ay pag-ibig pag-ibig at kaligtasan. at kaligtasan. Ano ating gagawin lagi?
na ba kapatid? Handa ka na ba, kapatid? Hallelujah. Dumating siya. Wala ng oras. Wala ng oras upang baguhin mo ang iyong isipan. Wala ng oras para baguhin mo pa ang isipan. Kaya tayo na! Hallelujah! Kaya tayo na tanggapin siya. Pagkat si Jesus ay pag-ibig at kaligtasan. Lagi sa Kanya tumalangin at lumapit. Pagkat si Jesus ay pag-ibig. Ulitin natin ang verse 3. Handa ka na ba, kapatid? Handa ka na ba, Kapatid, kung dumating siya? wala ng oras. Wala ng Wala ng oras upang baguhin mo pagbaguhin mo ang iyong wala ng oras para baguhin ang ating isipan. Kaya tayo na tanggapin siya. Hallelujah! Kaya tayo na tanggapin siya. Pagkat si Jesus ay pag-ibig at kaligtasan. Lagi sa Kanya tumalangin At lumapit. at lumapit. Pagkat Jesus ay pag-ibig. Pagkat si Jesus ay Hallelujah! Thank you so much, O Lord God, sa iyong dakilang pag-ibig. Kaya tayo na! Kaya tayo na tanggapin siya. Pagkat si Jesus ay pag-ibig at kaligtasan. Lagi sa Kanya tumalangin at lumapit. Pagkat si Jesus ay pag-ibig. Hallelujah! Hallelujah! Kaya tayo na tanggapin siya. Pagkat si Jesus ay pag-ibig at kaligtasan. Lagi sa Kanya tumalangin at lumapit. Pagkat si Jesus
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkat si Jesus ay Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, sabi ng ating dakilang Diyos, ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita, kailanman ay hindi lilipas. Mangyayari, mga minamahal, na nakasulat sa banal na kasulatan, ang daigdig na ito ay magwawakas. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang masama ay lilipulin ng ating dakilang Diyos. Subalit ang mga matutuwid na tumanggap sa ating mahal na Panginoon ang naglingkod sa ating dakilang Diyos, sila ay magmamana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya sa ating mga baguhan sa araw pong ito, ating mga bisita, gaya ng inawit natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Iniibig kayo ng ating dakilang Diyos. Kaya binigyan niyo kayo ng pagkakataon upang lumapit sa harapan, mga minamahal, at tanggapin ang ating dakilang Diyos. At kayo ay magtamo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos na Kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin na maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya sa mga baguhan sa araw pong ito, mga minamahal, mayroong 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya ay magmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. 4 na susi ng kaligtasan na kanyang isasagawa. Unang-una po, mga minamahal, ay ang pananampalataya. Sabi ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya ay nagsisihan. Napakahalaga ng pananampalataya, mga minamahal, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, mayroon lamang nag-iisang Diyos sa langit na dapat sampalatayanan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. At ang ikalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Kinakailangan po, mga minamahal, tayo po ay magsisi sapagkat sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po yung makadiyos na pagsisisi, mga minamahal. Ano ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi? Lahat ng ating mga nagawang pag-asala, lahat ng ginagawa nating kasamaan sa paningin ng ating dakilang Diyos, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito ay dapat nating talikuran. Huwag na po nating babalikan ang ating buhay makasalanan. At ang ikatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 38, magsisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Sa kapagpapatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao, mga minamahal, ay mabautismuhan, mailubog sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ang layunin para mapatawad ang kanyang mga pagkakasala. At ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang gagawa, hindi na po kayo ang gagawa, mga minamahal. Ang gagawin nyo lang po, mga minamahal, sa mga sandaling ito, mga kapatid, ay tanggapin ng ating dakilang Diyos. Itaas niyo po ang 2 kamay, iyuko yung inyong mga ulo, at banggitin niyo, mga minamahal, ang panalangin akin pong sasabihin. Ulitin niyo po pagbanggit, mga kapatid. Sabihin niyo po, dakila at magpapala namin ang masalangit, Diyos at makapangyarihan sa lahat.
sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Pesos. So, narito po ako, mahal na Panginoon, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, sa salita at katotohanan. Iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat na ito'y aking samot dalangin sa matamis at mga pangyayariang pangalan, Jesus, na aking tinanggap. Amen. Baba niyo pong dalawang kamay at kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpagpala namin ang masalangit, Diyos at mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Sa dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa uling kapanahonang ito, dakilang Diyos, aming dinadalangin. Ang lahat ng mga kaluluwang tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, sa araw pong ito, dakilang Diyos, kabagan mo sila. Maging aming live webcast viewers, mahal na Panginoon. Pagkalooban po sila, dakilang Diyos, sa pagkataon, mahal na Panginoon, na sila po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Makasama namin sila sa paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah. Iligtas mo sila sa 10 na kanilang mga mahal sa buhay. Ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan, Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung una at ikalawang reglamento ay nagawa nyo na po. Pananampalataya, tandaan ang inyong pananampalataya, lumapit kayo sa harapan, tinanggap ang ating dakilang Diyos. At yung pagsisisi, mga minamahal, na isagawa nyo na, ikalawang reglamento ng kaligtasan. Ang ikatlong reglamento ng kaligtasan, minamahal, ang inyong isasagawa. Right after the service, mga minamahal, kinakailangan yung magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos para po makompleto nyo pa pagsagawa ng mga reglamento ng kaligtasan. Huwag po kayong mag-alala sa inyo po mga kasuotan sapagkat mayroon po tayong baptismal robe na magamit upang hindi po mabasa yung inyong kasuotan. Makabalik na po kayo sa inyo pong mga kinaupuan, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating mga pangailangan. At ang buong pagkataon ay akin na pong ibinibigay sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. Amen. God bless you po, beloved Brother Rodel. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tayo po ngayon minamahal ko dadako sa tono ng biyaya ng ating dakilang Diyos. Sapagkat at sabi sa Biblia, sa Matthew 11:28, "Come to me, all you labor and heavily laden, and I will give you rest." Sa ating pagdako, sa ating panalangin, minamahal, isipin po natin ng Diyos, alam niya ang ating pangangailangan. Tutugunin niya ito kung ang panalangin mo ay may pananampalataya. Tandaan niyo po yung minamahal. Kaya nga po, sa sandaling ito minamahal, ipinapaalam ko sa inyo, nakasulat sa Biblia, "And ye shall receive power after that the Holy Ghost comes down upon you." Ang isang Kristiyano may kapangyarihang palayasin ang karamdamang nasa kanya. Ngunit, salamat sa ating dakilang Diyos, minamahal. Sapagkat ang ating minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida, ay lagi nananalangin para sa atin upang tugunin ng ating dakilang Diyos ang ating pong panalangin. Kaya kung ikaw'y mananalangin ngayon, manalangin ka na may pananampalataya. Sapagkat kung manalangin ka lamang ng katulad nung araw, huwag mo akong tatanungin, bakit hindi tinugon ang aking panalangin? Sapagkat ang inaasahan ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga anak ay 100% na pananampalataya. Ulitin ko, sa Diyos ay walang imposible, mga minamahal. Kaya nga po, sa sandaling ito, minamahal, sa ating pong mga webcast viewers, hindi namin kayo mailehas, minamahal, ngunit pwedeng ipatong minamahal ko yung mga kamay, minamahal ko sa
sa cellphone nyo, laptop kaya minamahal, sa television, sa TV set minamahal, at yung kaliwang kamay sa panig na may karamdaman. There is no distance in prayer. Tandaan yung minamahal ko, tutugunin ng ating dakilang Diyos ang iyong panalangin kahit malayo ka pa sa Pilipinas sapagkat meron kang panampalataya sa ating dakilang Diyos at may panalangin ang pastor na isinugo ng ating dakilang Diyos upang turuan tayo kung paano tayo maging maligaya, lumakas ang katawan at gumaling ang ating karamdaman. Manalangin po tayo minamahal. Tas po natin ating mga kamay. O butakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal pang sus. Pinakamamahal Panginoon, sa paunat panalangin po ng aming minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista Will Estrada Alameda, narito kami sa iyong banal harapan, nagpapakumaba, nagsusumamo sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat po ng pagkukulang sa mga kainan na pagbigyan. Patawad po man ang Panginoon at uwan dalangin namin ng Diyos ang kalakas at kalusugan, pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay para sa aming minamahal, ginagalang ng Pastor Evangelista Will Estrada Alameda, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga ngaral, lahat po ng mga gagawat minal kapatriyan sa buong daigdig. Mahal na Panginoon, batid po namin, hindi po maiksi yung kamay na hindi may pagkaloob ang pangalan ng bawat isa at hindi malayo yung pandinig na hindi mapakinggan ang hinayong anak. At sa mga sandaling ito, sa iyong makapangyarihan yung pangalan, aming sinasaway, demonyo ng karamdaman, devils of sickness and disease, devils of belittled doubts, devils of hindrances, demonyo ng kahirapan, ano ba klase ng karamdaman, lumayas ka, we bind the power of Satan, be healed, be healed, be healed right now, problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo sa mga sandaling ito, minamahal ko, sapagkat alam po natin, tutugunin ang ating dakilang Diyos ang ating panalangin. Lumundag tayong 3 beses as a sign of worship, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Sumigaw tayo ng 3 beses na Holy Praise the Lord kasabay ng paglundag. Gawin po natin minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Thank you, Lord God. Maraming salamat sa iyo, pinakamamahal na Panginoon. At tayo may naman kung dadako na sa ating mga announcement to our beloved brother, Jonathan De Castro. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Urban Preacher, beloved Brother Fred Ignacio. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan. Ito po napakalaking karagdagang kalaman sa ating pong kaligtasan. Amen. At tayo po dadako na po sa mga announcement. Amen. Ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito po sa May Kawayan Outreach, Marilao. Amen. Praise the Lord. Kapag araw po ng linggo, ito po ay ating pong isinasagawa. Nag-umpisa po ng alas 10 ng umaga at natatapos naman po ng alas 4 ng hapon. At kapag araw po ng Miyerkules, nag-umpisa po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. At kapag araw po ng Biyernes, alas 12 rin po ito ng tanghali. Nag-uumpisa, natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. Amen. Praise the Lord. At ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa TV program, mapapanood po natin ito sa ating po mga sa istasyon ng ating television. Tuwing Sabado, nag-uumpisa po ito ng alas 10:30 ng gabi, natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At sa radio program naman po mga minamahal, the Jesus Miracle Hour, ito po ay mapapakinggan po sa pihitan o sa istasyon ng ating mga radyo, dito po sa 1530 kHz band, mula Lunes hanggang Sabado, nag-uumpisa po ng alas 11 ng gabi, natatapos naman po ng alas 12 ng hating gabi. Amen. At dito na po nagtatapos ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos at tayo po'y dadako na po sa pagpapasalamat, sa closing prayer at akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin ating pong beloved brother Noel Corbito. Amen. God bless you at beloved Judith De Castro. Hallelujah, mga mahal. Tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O dakilang Diyos, ang banal sa pinapangalan mo, ang pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong dakilang kabutihan, wala pa sa mga panahon na pinagkaloob mo, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong paglangis, wala pa sa bawat yugto na aming banal na gawain, sa pangunod na lahat, minamahal at ginagalang ibang ilista. Bisa namin na dakilang Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah, sa iyong kabutihan, sa iyong banal na gawa na iyong linang isang dakilang Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah, sa pagpapala mo, mahal na Panginoon, higit sa lahat. Ang iyong matamis na presensya, mahal na Panginoon,
na pinadamo mo sa isa sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kanakilang kabutihan, mahal na Panginoon. Aming dinadalangin, O Diyos, sa aming pag-uwi sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Kami, mahal na Panginoon, ingatan mo, paratingin mo kami, mahal na Panginoon, sa kanyang tahanan mo, lahati, mahal na Panginoon, nataglay kagalakan nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Ito ang samot panalangin namin sa iyo, sa kapayang pangalan mo, at pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, your God. Amen. Praise the Lord. God bless you po.